At yan po ang aming pambungad na handog sa programa, ang aming segment na ang Pangulo Ko. Isa lamang yan sa mga advokasya ng UNTV na nagbibigay ng paalaala sa kahalagaan ng pagpili ng karapat-dapat na susunod na leader ng ating bansa. Magandang gabi mga poll watchers ng bayan. Ako po si Atty. George Owen Garcia. At ako naman si Jose Castigidor Jr. or Jocas for short. At ito ang Political Watch. Isang usapin ang pumutok sa ating mga harapan na sa sobrang lakas ay nalalagay po ang ating bayan ngayon sa kahihiyan sa mata ng international community. Ang tinutukoy ko po ay walang indirit iba kundi ang modus operandi daw na tanimbala doon sa NAIA. Posible nga bang nangyayari ito at ano ba ang epekto nito sa ating mga Pilipino? Kasama ang aming mga panauhin ngayong gabi ay susubukan nating himayin ng gusto ang paksang ito. And with us in our studio this evening are two of our guests. Walang iba kundi yung Abacada Party List Group Representative. Walang iba kundi si Congressman Jonathan De La Cruz. Good evening, Congressman. Magandang gabi, George. Magandang gabi, paring Joe. At magandang gabi kay Connie at sa ating mga tagapanood. And with him ay isang certified na overseas Filipino worker, isang social worker, at the same time, the chairperson of Migrante International, walang iba kundi si Ma'am Connie Bragas Regalado. Magandang gabi po. Magandang gabi po, no? Maganda sa ating lahat at saka sa lahat na nanonood. No? And welcome to Political Watch. Thank you po. Ma'am Connie, kayo na po unang tatanong. Anong initial na reaction nitong migrant? Nagulat ba kayo o ito po ba ay matagal nyo nang minomonitor at sadyang nangyayari na kahit noon pa na hindi na feature ng ganito sa ating mga sa media? Sa particular ng tanimbala, itong isang bagong naibulgar nga na na isang modus operandi. First time namin narinig na mayroon palang mga ganitong mga tanimbala at in fact nakakagulat na for 20 years na pala itong nagaganap diyan sa loob ng NAIA. So nung lumabas ito at nailantad, ang unang reaksyon di siyempre kinokondina natin kasi sa nitong taon lamang hindi pa kami tapos sa aming usapin na kinakaharap yung pagpataw ng 550 terminal fee na hindi pa yan tapos. Sumunod dito yung balikbayan boxes na dito daw ay kaya binubuksan nila yung mga boxes ng ating mga kababayan ay hinahanap na nila baka mayroong baril at saka droga na nakalagay sa boxes. At itong tanim na bala ay ang pagtingin namin talaga dito ay isang bagong kotong skema ng mga tiwaling official dyan sa NAIA. Although wala pang formal na investigation, Congressman, ang ating House of Representatives at iba pang investigating agencies, kayo ba naniniwala ito ba ay isang myth lang o isang haka-haka lang o baka maaaring kwentong bayan, kwentong kutsero o isang makatotohanan pangyayari? Ay, hindi pwedeng maging myth ito, George, Jocas, no? Alam natin na nangyayari ito at hindi lamang ito. As a matter of fact, ang ginagawa namin ngayon ay hinihimay namin at kinukuha namin yung lahat ng ibang mga racket. Kasi may racket eh. Hindi lang ito tanimbala. Tanimbala is just one of several na nangyayari doon na sa tingin namin ay extortion activities. Kagaya ng yung tungkol doon sa pagkakaroon ka ng lampas doon sa 10,000 pesos. Kasi meron tayong, under the law, meron 10,000 pesos na kailangan dinideclare mo pag umaalis ka. Alis ka ng bansa. Yung iba, ang balita, nakaroon lang ng 11,000, 12,000 pesos, yayari na. Ganun na nangyayari dyan. Yung iba naman, may nangyayari na nalampasan mo yung time na dapat umalis ka na. Opo. O na immigration, etc. Iyayariin ka rin doon. Pero before that, may mga iba pang mga nangyayari kagaya ng escort service para sa mga look-alike na mga tourist o kaya ipro-profile ka. May nagkaroon na ng mga ganyan na activity dati. Predo-profile ka, kaya mo bang pumunta sa Amerika? At ito bang gagawin? Hindi, pupunta ho ako doon dahil inimbita ako ng aking kamag-anak eh. At sila na magbabayad, wala kang kakayahan. Bakit sila ang magtatanong doon? Dapat ang magtatanong doon, yung nando doon sa Amerika. Yung, bakit tayo? So isa lang ito sa mga rackets Isa sa mga several na nangyayari dyan.
minsan nabubuksan at sinasabi na ganito ang nangyayari. Yung nga sa Balikbayan, ang sinasabi nga namin, sinasabi nga namin doon sa Balikbayan, ang nangyari kasi dyan, kaya nagkaroon sila ng poder na tignan yan, dahil doon sa dati, ang pwede lang ibalik dito na merchandise, $500 worth of merchandise. Kaya nagkakaroon sila ng poder. Kaya isa yan doon sa tinitignan natin sa Kongreso. Yes, sir. Paano ba natin aayusin yung mga lumang mga batas na ganyan na nadaanan na ng panahon? Ayusin dapat natin yung kasama na dito dun sa tanimbala. Kasi yung tanimbala, ano yan meron ding law tungkol dyan May batas tungkol sa bala, yung paghahawak ng Paghahawak ng bala. bala. Either kung maski na isang bala ka lang, isang bala, o kaya isang karton o isang truck, pareho. Parehas ang effect. Parehas ang ano, parusa. parusa. Ma'am Connie, inamin ng Aviation Security Group of the Philippine National Police that since January of this year up to this month, meron na daw mga 30 cases na kung saan may na-apprehend sila ng mga pasahero na may mga bala, na dala na bala. And therefore, pinigilan muna yung kanilang pag-alis. May datos ba kayo kung ilan ang mga OFW dito? Na lumalabas po every day. And then, of course, may datos. Hindi, yung sa 30 na kaso, yung mga nahuli. At may datos din ba kayo kung ilan sa 30 ito or 30 na nahuli ang napaila ng kaso? So far, ang monitored namin yung dalawa lang. Yung isa yung sa Hong Kong na 30 years na siyang nagtatrabaho Apo. doon at isa na biktima siya. Wala pa kaming, yung binabanggit ko nga earlier, na first time namin nalaman, nagulat kami dahil tama nga yung sinasabi ni Kong de la Cruz na one of the, kotong, rackets. Oo, kasi personally, 15 years ako na nag-abroad. Ang isang naranasan ko dyan sa customs, paglabas mo, paglapag mo dyan, na nasa arrival ka na. Apo. Paglabas mo, di ba, merong nothing to declare at saka yung may pila na Something may to declare. Yeah. Pumipila ako lagi sa nothing to declare kasi mga personal, I'm sure, no? Ako, alam ko, personal effects lang yung dala ko. Kaya ang nangyayari doon sa counter mismo ng customs, pinapahirapan ka yung ini-interview ka, kaya nung tourist na Titingnan pa pumapasok. yung mga ganyan, opo. Tinitingnan yung passport, yung ganyan. Pero before that, alam ko na nag-iipit na pala yung mga kababayan natin ng pera sa passport para hindi na bulat-latin yung iyong bagahe. So for the third time, At kayo naman, wala kayong nakaipit. ay hindi talaga ako nag-iipit. Kasi 3 beses ako na biktima Nung third time na ginaganon-ganon yung passport ko, nagtanong na ako, ano bang problema sa passport ko? Hindi ma'am, kasi yung bagahe mo, o sige buksan mo, siguraduhin mo lang maibalik mo Ibig ng sabihin, tama. huwag mo tingnan yung passport ko, yung bagahe ko. Oo, Tingnan mo. bagahe. Yung sabon. Di, doon ako nagalit nang sinabihan ako na ang kapal naman. Di ibig sabihin, wala kasi akong inipit. Ang rest back ko sa kanya, mas makapal ka. So, ang ginawa ko, dahil may nakapila na ng mga OFW sa likuran ko, sabi ko, huwag kayong mag-ipit ng kahit $1 dito sa passport. Kasi lalo lang namang nangungutong sa atin itong mga official dito Kung sa walang gusto mag-assume ng responsibility. Meaning, may nagsalita yung general manager, sabi niya, hindi naman namin, in the first place, yung OTS nga, yung Office of Transport Diretso yan, Security, hindi nga sa DOTC. amin yan ay in charge dyan ay ang DOTC. Yung pala may undersecretary pa lang in charge, but wala tayong nakikitang sinisibak, walang pinagre-resign, walang sinususpend, walang pino-floating status or whatever. Wala may umaamin na may problema. Kayo sa Kongreso, ano ang inyong reaction sa mga ganyang pangyayari? Ang sabi nga namin sa kanila, huwag na kayo magpalusot. Di ba? Kung ikaw ay totoo na diyan sa airport, maraming agencies. At ang poder lamang ng general manager ay yung mga administrative at saka yung mga facilities, etc. Pero kung ikaw general manager, dapat mag-assume ka ng responsibility. Hindi kayo pwedeng pumasok. Yung mga tao ninyo na ikaw, OTS, titignan ko muna lahat yung mga tao mo. Iimbestigahin ko yung mga yan. Walang pwedeng pumasok dito sa facility na ito nang hindi nagkaroon ng clearance sa akin. Background check. Background check, lahat. Lahat kayo. Halimbawa, customs, immigration, OTS, kung sino pa. Pati yung mga naka-standby doon. Dapat, kasi alam mo ba sa airport, George, sa Marami ang ano dyan. Maraming naka-standby. Ahensya. Akala mo,
Kala mo mga totoong mga nandoon. Yung pala standby. Nandoon sila sa toilet, kung minsan, mayroon mga, ang dami nila doon. Mga operator. Operators. Ang tawag doon, facilitators. Kaya sabi ko sa kanila, Facilitating anything under the sun. Oo. Ang sinasabi ko lang kay GM Honrado, kaibigan ko ito ang sabi ko sa kanya, alam mo, Chief, assumein mo yan. Kasi ikaw ang may hawak ng facility. Hindi pwedeng hindi mo i-assume yan. Ikaw ang in charge Ikaw ang dyan in charge yan eh. Kung sinabi nilang hindi, kasi directly, administratively under the control of ganito. Hindi rin pwede yun. Hindi ko papapasukin yan. Sasabihin ko, Hindi ko bibigyan ng access pass yan. Walang access Siya pass po yung pirma eh. Oo. Walang hindi pwede yung mga yan. Kaya dapat may nag-assume. Ang akin lang nalulungkot din ako kay Secretary Abaya. Kaibigan ko rin yan. Kasi sabi ko nga sa kanya, Mukhang mga kaibigan mo yan eh. marami akong kaibigan dyan dahil kaki si Secretary Abaya was formerly Former with Oh, congressman. yes. 9 years siya. Apo. Ang sinasabi ko lang sa kanila, aminin na ninyo may nangyayari. Hindi totoo Na may problema. Hindi totoo na walang problema. May problema eh. Pero ma'am, And then, propose solutions. Oo. Ang sinasabi ko nga sa kanila, maski na parang ano na lang muna nila, platoon substitution. Lahat ng mga tao nandiyan ngayon, maski may kasalanan ka o wala kang kasalanan, umalis muna In kayo. the meantime. In the meantime, Okay. papalitan ko kayo. pero ma'am, agreed pa rin naman kayo doon sa existing policy and because of the present law na pag may nakita, kukumpiskahin, tapos papailan ng kaso or ikukulong o ang inyong pinopropose ba ay medyo konting lax leniency, kuhanin, i-blatter, ilagay, pero paalisin yung tao. Yeah, oo, kasi halimbawa sa mga OFWs, no, una, hindi naman kami mga terorista, no? Lumabas kami ng bansa para magtrabaho at imposible magdadala kami ng mga kontrabando para lang sirain yung aming kabuhayan. Kaya kung ano man yung mga policies at even meron nang nag-propose yata for amendments, mahalaga na mas makikiling siya sa pagbibigay ng protection sa mga pasahero, ay OFWs man yan, o kaya ating mga, kung sino mang mamamayan at yung mga turista na pumapasok sa atin. Kasi ang Manila International Airport Administration ay siya yung may command responsibility na magtitiyak talaga na in place lahat yung nagaganap sa loob ng airport. Kaya kung sa amin yan, sa ngayon, ang panawagan ng mga chapters ng migrante sa labas ng bansa, in connection doon sa pronouncement ni Noynoy na pinaimbestigahan, patawan niya ng preventive suspension, first and foremost si Honrado. Yung may command responsibility para makakuha man lang tayo ng impartial investigation. Kung talagang kung determinado yung Malacanang na ayusin yung problema ngayon sa airport. In short na, ma'am, you are saying, and I think many people will agree with you, na pati mismo ang Pangulo. Of course, Ay, ika nga, malaki ang pagkukulang niya dito. I mean, DOTC, Cabinet Secretary, and of course, yung Presidente mismo. Baka naman kung meron lang kasing black ops against the administration para sirain ang kanilang pangalan, popularity, at saka yung kanilang kumakandidato. Yun ang sinasabi nila. Kaya lang, aminin na nila na may problema. Ang importante dyan ay solusyonan na nila yan. At ang sinasabi, kagaya ni sinasabi ni Connie, ano yun muna, yung mga taong mayroong talagang responsibilidad, medyo ayusin mo muna sila. At sila muna, medyo lumabas muna sila. Kung bakit ayaw man lang voluntarily mag-resign o mag-go on leave, di ba? Ganun ba talaga ka-importante ang posisyon ng general manager ng NAIA na ika nga kahit lahat na lang halos members of Congress, the media, people at large are calling for resignations Social media. left and right, pero dahil malakas ang loob, dahil hindi naman pinapaalis ng Pangulo mismo, hindi sinasabihan, ganun ba talaga ka-importante ang mga posisyon na yan na hindi pwedeng iwanan? Ang sinasabi sa ngayon ay dahil papasok yung APEC. Kaya mahirap na magpalit in midstream, etc. Baka wala namang pakialam ang general manager dyan sa security. Gusto nga namin malaman sino bang in charge ng APEC. Dapat nga ang nagsasalita na rin pati, masisira ang ating sa APEC. In fact, nasisira na nga. Dapat sila na mismo magsabi, Kailangan natin dito. Medyo lumakad muna kayo ng konti, di ba? Bakasyon muna, at the very least. Pero ma'am, kayo ba ay kakagatin niyo
ba yung sinasabing maaaring ang daladala, yung mga anting-anting. Alam niyo ng mga Pilipino, mahilig sa maghahawak ng mga anting-anting. Ma'am, yan, sagutin mo sa akin yan, yung katanungan yan. Makalipas lang po ang ilang panel. Magbabalik po ang Political Watch. Diyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang aming mga panauhin ngayong gabi na sina Ma'am Connie Bragas Regalado and of course, si Congressman Jonathan De La Cruz. Kung George, meron kayong katanungan kay Congressman? Kasi, Okay, Ma'am. Tito Jo, kasi we nga, go to the break. siyempre mga Pilipino, lalo pupunta abroad, kailangan may dalang mga Anting-anting. anting-anting eh. Baka medyo panggamot sa kanilang mga karamdaman. At saka baka hindi pang-proteksyon pang-proteksyon. sa mga kalaban. Ano ba yun? Sa karanasan nyo, 15 taong kayong naging migrant worker po. May mga ganun ba talaga? Yung mga OFWs will go to that extent of bringing yung mga ganyan klase Wala ng mga paniniwala? Oo, so far, wala akong alam na nagdadala ng anting-anting. No? Kung meron man, dapat respeto, paniniwala nila yan eh. Respeto niyan, ang titingnan natin yung ano ba ang issue talaga. At kung anting-anting, ma'am, dapat suot nila, di ba? Yeah. Sa katawan nila. Di ba? Para may... Saka, kung may maliit na, may isang bala, wala naman siyang baril, Useless din. ano ba yun? Oo. Pero sir, wala ba kayong nababalitaan base sa mga pakikipag-usap nyo sa mga iba't ibang tao bilang isang kongresista sa mga investigation nyo na ito ay nangyayari din sa ibang mga ports natin, hindi lamang Sa Manila. dito sa NAIA. Pwede bang ito ba may mga naririnig din kayo sa mga pier o sa mga ibang daungan natin? Meron. Meron din ganon. Pero iba naman yung iba, hindi naman bala. Yung iba yung nagpupuslit ng mga gamit. May mga ganon. Nangyayari din yan. At kaya nga sinasabi natin, si Sec June Abaya, sana tignan niya ng lahat yan. Kasi hindi naman nangyayari lang dito sa NAIA yun. At one point in time, nangyayari rin sa Clark yan. Yun naman, escort service naman yun. Kasama dun ang BID. Oo. Nangyari din dyan sa Cagayan de Oro, Zamboanga. Ganon din ang nangyayari. May mga Cebu. Sa Cebu, malakas. Malakas din yung nangyayari sa Cebu. Kong, this whole thing first came to light nang may nahuli or nahulihan na isang Amerikano na misyonaryo. Si Lane Michael White, if I remember correctly. Galing siyang Estados Unidos, naturally dumaan sa lahat ng mga security checks. Pagdating dito, bigla na lang may bala na ang kanyang bagahe. Now, since that moment on, nasundan, and then hanggang sa pampito na yata na kaso, yung kaso ng taga Iloilo kagabi. Yung 77 years old. In the meantime, ang sabi ni Secretary Coloma, or kung sino man na spokesperson ng pamahalaan, ay mga isolated incidents lang daw ito. At dapat daw tingnan in the proper context. Do you buy such explanation? Pwede ba isolated incident yun with over a period of less than a month nagkaroon ng ganyan? Actually, 45 days na eh. Hindi pwedeng magiging isolated incident yan. Napakahilig nila sa mga ganyan. Convergence. Merong multidisciplinary approach, contextualization. Hindi yun ang solusyon eh. Ang solusyon ng tao, ano bang gagawin ninyo pagdating dyan? Alam na ninyo na meron talaga mga naglalaglag dyan ng At mga noon bala. pa. At noon pa. Bakit hindi nyo gawan ng paraan yan? Ang pwedeng gawin kaagad nila, imbis na titirahin tayo ng mga contextualization, ang gawin nila, o lahat ng mga nag-e-x-ray dyan, malis muna. Pahinga kayo muna. dyan. Pahinga muna kayo. Papalitan Papatang namin kayo muna. ng Tapos bagong crew. imbestigahan namin. Lahat kayo, iimbestigahin namin. Tapos lahat kayo na pumapasok dyan ngayon na merong access, passes dyan sa mga airports, whether it is NAIA or Mactan or wherever, isa-subject namin kayo to Background check. Background check. Ma'am, maliban sa issue ng balikbayan, access doon sa issue ngayon ng daglagbala, tapos may mga iba pang, ano pa yung mga issue patungkol sa pag-alis ng isang OFW o pagbalik niya dito sa Pilipinas na pinaglalaban ng migrante? Gusto kong dagdagan yung sa escort service, no? Kasi maraming cases kami hinandle na mga OFWs na nakalusot sa NAIA na pupunta sa mga bansang mga ban. Bawal. Mga Bawal. bawal. Bawal, So ang batay doon sa kanilang mga statements,
sila ay ini-escortan hanggang tube ng eroplano at nagbabayad sila between 8,000 to 10,000. And ang binabayaran ay mga taga-immigration, obviously. Merong ano sila, yung sabi niyong facilitator mo. Ay, pinagsasama-sama yun. Grupo. Actually, ang tawag nga namin doon, George, Yes, sir. Connie, ang tawag namin doon sa kanila, one money, one fund. Ganun. Oo. Kanya-kanyang racket, pero at some point in time, Pinagsasama-sama. and then meron silang Sindikato. Biakan. So kung sa customs pala may Friday Club, ito everyday club. everyday club. Ayun. Kasi Ano bang halimbawa, tara natin ngayon? Parang Yeah. gano'n. Kung sa OFWs, ang instruction talaga, pinapadrawing namin sa kanila eh. Kasi mga typical na mga galing probinsya na wala. I-drawing mo saan ka pumunta, no? Di pinapila sila na dito sa counter ng airline na to, dito May ka specific. pumila. May Oo. specific, Connie. Pagpasok mo sa immigration, fill up ka ng ano mo, embarkation card. Tapos, window 1 doon ka sa Huwag immigration. sa ibang windows. Wag sa ibang. Specific, May specific. naghihintay sa iyo doong tao. Ibig sabihin, nakatimbre na. Di ka timbre na. Dahil, nagbayad na. Nagbayad na, of course. Oo. Pero, ma'am, hindi ba ito yung failure din ng mga ahensya? Hindi lamang ng in-charge sa airport, kung hindi ahensya na in-charge sa mga OFW natin. It's ano ano yung ano? Magmula sa connivance. POEA to Yeah. OWA, kasi di ba dapat, ma'am, sila yung nag-handle na maayos yung maisakay natin yung ating mga OFW. Mga bayani yan, so dapat tinitit. At pag bumalik sila, kinakailangan maging maayos din ang paglabas nila sa airport. Actually, kung ban siya, hindi nakaprocess yan sa tama POA. yun. So, mga travel agencies yung nagpo-process. So, hindi siya, mahirap siya i-monitor. Pero yung mga ganito, Pero yung nagbala. ganyang mga klaseng modus operandi, of course, involve yung airport dyan. So, paano yung proseso hanggang makarating sila sa tube ng eroplano? And this is known, of course, to the Department of Labor, Of course. to POEA, Yeah. and even OWA. It's just that na either wala silang magagawa or ayaw nila gawin yung dapat gawin nila. Worst, baka sangkot din sila. Oo, sangkot sila. Pero hindi ba, sir, parang nasa atin na sa Pilipinas rin po kasi ang isa sa pinakamatandang airport sa Asia. Kasi at the same time, medyo maliit na rin yan. So, ito kaya ay problema lang ng leadership, problema ng facilities, o may problema talaga sa sistema, sa proseso? Well, unang-una, yung sistema. Meron talagang problema sa sistema kasi ang gusto nga natin mangyari, simplify, di ba? Imbis na padamihin mo mga papel na pinipirmahan o kung anong ginagawa mo, isimplify mo na yan. Kasi pwede naman talaga yun eh. Pwede naman talagang isimplify at saka dapat nagkakaroon din ng information at saka education, lahat ng mga nandoon sa mga counters, halimbawa, maski na ikaw ay nasa airline o ikaw ay nasa immigration, ikaw nasa customs, naiintindihan mo kung ano yung ginagawa mo. At saka, ang tinatawag nga natin doon ay mayroon kang pagkalinga, lalong-lalo na sa mga manggagawa na alam mo naman, paalis ito naman magtatrabaho, hindi naman ito maglalakwat siya, ito naman ay naghirap, gusto na niya talagang makahanap buhay lamang. Ganon ang gagawin natin. At saka, kagaya niyan, 77 years old. Yan ba naman Yung isa, 65. Yung isa, 65. Ito ba naman pag-iisipan mo pa na ito ba... Magdadala ng bala. At saka ito ba, manluloko ba ito ng Parang ganon eh. Pero, Sinasamahan ng anak, Oo. di ba? Dahil siguro medyo may kahirapan na Oo. sa paglalakad at saka pagbiyahe. Di ba? Tapos gaganunin mo. Pero meron lang, okay, ilagay din natin sa isang perspektiba na may mga kaugnayang trabaho dito na maaapektuhan katulad ng mga porter. Hindi po ba, tama po bang sabihin, ma'am, lalo-lalo kayo po ay nag-OFW, kung kayo paalis, may dala ka mga bagahe, baka hindi mo na pahawakan sa porter yung mga gamit mo. And therefore, wala na rin siya matatrabaho. 14, 15 taon na siya nagpo-porter. Nadadamay. Oo, madadamay po Oo, sila natin ganyan. marami talagang madadamay dyan. At nakakahiya kasi ayaw mo nang pahawakan kasi kahit sa taxi driver. Kasi meron Baka may din... mga balita. May mga balita Taxi rin drivers na daw, pati taxi driver ay involved. Kasama sa sindikato. Nakabalot ng plastic. Anong itsura mo sa mundo? Na ganito yung iyong ano? na Paranoid. ganito- paranoid. At the same time, takot ka talaga na mataniman Wala ng po ba bala. special lane Afraid doon in your own country. sa and mga- afraid at your own countryman. Sa mga balikbayan at OFW. saka sa mga OFW? OFWs may special lane, lalo na parating ng Pasko. Yung parating. Pero special Yung paalis lane... po. Halo-halo eh. Halo-halo. Yun ang isang problema. Oo. Special lane siya, lalo na sa Pasko, pero special lane din siya ng sentrohan ng Kutungan hanggang ano yan, pag
sakay mo sa taxi. So, special lane din para sa Kotong. Kotong. Kung kulang daw po ang budget kasi na binibigay natin sa NAIA, kasi nga po hindi sila nakakabili ng mga katulad ng CCTV, ng mga ibang metal detectors, etc. Baka po hindi naman nabibigyan ng Kongreso. Hindi, nabibigyan din sila ng pera. Ang nagiging problema, the manner by which the Department of Budget and Management handles government funds. Alam ng mga marami to. Yung mga releases. May mga releases. Halimbawa, mayroon ng approval ang Congress. Okay na to, pinirmahan na nga ni Presidente yung budget. At sinasabi nila na line item budget ito. Pag sinabi mong line item budget, pwede ka na dapat mag-bid at lahat. O, hihintay mo mga 3 months, 4 months bago ma-release yung pondo. Sino naman makikipag-bid sa mga ganon? Di ba? Tapos, ang nangyayari, yung use of income. Kasi ang NAIA at saka yung mga income generating agencies, they have certain flexibilities na pwede kang maggamit X percentage of your income, pwede mong gamitin for your own Terminal P na lang for one. Oh, Napakalaki niyan. Ang laki niyan. Kakukupongin ng Department of Budget and Management. Pagkatapos, ang nakakalungkot dito ay underutilization. Ang lakas ng underutilization ng ating underspending ng ating mga government agencies. Spending shortfall. Oh, pagkatapos, Pero actually, savings savings. ang target. Pagdating ng savings, i-consolidate na nila yan at kung saan-saan na nila gagamit. Hindi na dadaan sa proseso yan. In other words, Congressman, nagiging sarili silang kongreso. Oo, sila. Kasi savings na eh. naman They would be mag-determine. free now to fund projects na gusto nila. Kagaya ngayon, in this particular, may iba ko lang ng konti ito. In this particular budget For 20 hearing, for for 2016, isipin mo maglalagay sila ng 30 billion pesos for augmentation ng capitalization ng Land Bank at saka DBP. Sabi namin, ba't nyo kukunin yan sa General Appropriations Fund? Kunin na, yung mga bangko na yan, kaya na nilang kunin sa kanila sariling mga income. Pero yung Pilipinas ngayon, nawala na sa worst airport in the world. Magbabalik kaya, Kong? Medyo nakauungas na tayo dahil medyo nawala na daw po tayo sa listahan na yun. But with this Babalik. issue, Babalik with this issue, sigurado na yan. Babalik na tayo. Pero Kong, ito po kasi... you will be deliberating on the budget for 2016. Tapos with this controversy in mind, yung tanimbala, laglagbala, what do you have in mind? Pag turno na ng DOTC, for example, Tapos actually, Joe, tapos na naipresenta. kami. Tapos na ba? Sa Congress, kaya ihahabol namin to sa Can you Senado. revisit it? Sa BICAM. No, sa BICAM. Sa BICAM. Ay, tapos na po yung Ilalabas plenary. namin ito sa sa Senado. Bicameral conference. Oo. Ibibigay namin ito sa Committee on Finance kay In the Senate, oo. In the Senate kay Loren. Senator Loren. Oo. And then of course sa mga ibang senador. What would be your recommendations vis-a-vis the budget, let's say, of the OTS, the OTC, and the NAIA, the airport, the management? Sa totoo lang nireklamo na yan ng OTS. Talagang wala silang budget eh. Kukunti lang ang budget ng OTS. Nakausap ko yung kanilang head at nakikiusap nga siya na kung maaari Madagdagan. ay madagdagan sila. Naglagay kami additional budget para doon sa mga x-ray, para doon sa mga ibang mga facilities nila at saka mga tao. Kasi wala silang mga plantilla positions eh. Are they being paid well? I ask the question because baka napakababa ng sweldo nila and that is what drives Sabi hindi daw some po sila of them. permanent eh. Wala nang And that kukunti may be- lang ang Oo. Joe. Kukunti lang ang plantilla positions nila. And Kaya therefore- nagkakaroon sila ng incentive Yes, na gumawa ng ibang mga That drives gawain. them. Oo. Okay. Ganun na nangyayari. Ma'am, Pero opo. kung public servant ka, of course. hindi magiging dahilan yun dahil maliit ang Definitely. sahod mo, ay mangutong ka, gumawa ka Ay, ng mali. talagang hindi It does not Hindi excuse them. dapat, hindi Pero, yan ma'am, dahilan. mag-election po kasi, as far as migrante is concerned, abakada is concerned, but ito po ay hindi ba ito mas lalalim na issue ng tinatawag nating labor export policy ng bansa na kinakailangan ma-re-examine din. Itong laglagbala ay isang simbolismo patungkol doon sa pagre-re-examine. Ano ba talaga dapat ang pulisiya natin when it comes to exporting human resources abroad? Una, kailangan tiyakin mo yung kanyang na mayroon siyang protection at saka may serbisyo. Pero ang long-term na solution sana ay dito sa Pilipinas na kailangan talagang magiging determinado yung gobyerno natin na magkaroon ng
pambansang industrialisasyon na maglikha ito ng maraming trabaho para hindi na kailangan mangibang bayan. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakita niya, puro nga contractual even sa government, wala nang matinong trabaho, wala nang matinong sahod. Sa ngayon, di kailangan talaga na kung kanina binabanggit nga yung budget, i-provide yung tamang budget. Kami in support kami sa panawagan ng mga rank and file to increase their salaries. Pero ganun pa man, ang sasabihin namin, hindi siya maging dahilan para mangurakot ka. No? Magnakaw. So, lahat ng yan dapat i-address. At ang kanina pa naman nabanggit na talagang bulok yung sistema. Kaya ganon yung nagaganap, hindi lang sa airport, maging sa iba't ibang ahensya. No? At kaugnay pa nga ng budget, underspending, bakit ka nga naman mag-request ng increase? Mayroon pang mga unprogrammed funds na hindi natin alam saan ba nila gagamitin yung unprogrammed funds. So kahit sa budgeting, lalo na sa OFWs, nagulat din kami kahit sa DFA, yung Legal Assistance Fund ay nowhere to be found doon sa budget. Kasi dati may detalye yan eh. Legal Assistance Dapat 100 billion pati yun. 100 in-increase. billion. Actually, in-increase yun. In-increase pa. Naging 300. And in addition to that, dito sa budget ngayon, merong assistance to nationals na nasa Department of Foreign Affairs. Meron kami din nilagay on our part na assistance to specifically to overseas, Overseas workers. workers. 300 din. So we hope this will be carried. Was it approved sa We hope Congress? It will Sa be- House na approve. Hindi, sa House we propose. Alam mo yun ang nagiging problema, banatan dyan tungkol dyan sa pagbabudget na yan. But in addition to what yung sinasabi kanina ni Connie, which is totoo, no? Nung kinonceptualize itong organized overseas workers program natin, panahon ni Presidente Marcos, the effort was supposed to have been a stopgap solution. We wanted to have a program whereby mabibigyan ng choices ang ating mga kababayan. At pagkatapos, eventually, sana yung ating mismong local economy will be able to accommodate already yung ating labor force. Unfortunately, hindi pa nangyayari yun. At yan naman ay palagi natin magiging tututukan na mabuti. Kong, ma'am, my question is for both of you. Ito yung sinisingil na 500 peso na sinasabi mo kanina sa bawat Sa terminal. OFW. Terminal fee. Yung balikbayan box issue. At ito ngayon yung talimbala. Ano ba ang magiging impact nito sa darating na halalan? May 9, 2016. Una, magre-raise sila ng revenues. Diba? Kung sa balikbayan boxes yan, 600 million ang target nila. Ang question nga namin nung kasagsagan ng kampanya laban dyan sa pagbubukas ng balikbayan boxes, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang na nila ginawa yan at malapit na yung eleksyon? So malaking hinala namin na sa panahon na ito ay talagang nagsusumikap yung diretsahin ko na yung administration, yung Liberal Party, na makatipon ng enough na pera para sa eleksyong ito. At in fact, makikita mo na government money, nasa na sila, may mga advertisement na yung mga tumatakbong senador dyan, no? So, itong ginagawa ngayong hakbang ng gobyerno ay, at kahit yung sa budgeting ng 2016, 2015 budget and 2016, it's an election budget. Kailangang mag-raise talaga sila ng pera para suportahan yung election 2016. Pero ma'am, insofar as the overseas Filipino workers and their families are concerned, dahil sa mga kontrobersiyang ito, ano ba ang magiging impact nito vis-a-vis the candidates of the administration and vis-a-vis the candidates of the opposition? Malaking impact. In fact, marami nang nanawagan na no LP vote, laglag boto. So, Hindi na bala. Hindi na bala. Laglag boto for LP. Ang natutuwa kami na hindi na lang migrante international ang Nagagalit. nagpoprotesta. Maraming sumusulpot na mga grupo, individuals and groups, na ito din yung tunguhin nila, maliban sa panawagan kay Conrado to resign o patalsikin na nga yung iba, no? Pati si Secretary Abaya. Abaya, ay talagang
ano no, ang namumuo ngayon, in fact, sa isang chapter namin sa Saudi, nagtutulak na pwede bang mag-zero remittance day tayo. Kasi dito sa mga balikbayan boxes actually, malaking epekto yun sa amin eh. Una, magre-raise sila ng 600 million revenues. Pangalawa, itinaas nga yung bayarin, no? Yung clearance fee per container from nagiging 120,000 na ipapataw talaga yan sa mga nagpapadala ng balikbayan boxes. So lahat ng ito ay pasanin, no, ng mga OFWs na may malaking epekto doon sa, lalo na sa remittances nila sa kanilang pamilya. Liliit, no, yung kanilang padala at lalong maghihirap yung kanilang mga Kung ito ba ay will this impact negatively on the administration and its candidates? Definitely, kasi kung ang pinapanukalan administrasyon ngayon hanggang sa 2016 ay ipagpatuloy ang tuwid na daan, hindi tuwid na daan na ito. Maliwanag na hindi tuwid na daan ito. At siguradong ito sisingilin sila. Sisingilin ang mga kandidato ng administrasyon pagdating ng eleksyon. Lalo na't wala naman nakikitang solusyon na pinapanukala ang administrasyon tungkol dito. Kaya yun ang ating nakakalungkot sapagkat sa halip na nagkakaroon tayo ng solusyon, ang nagkakaroon tayo ay PR. Public relations move na ito, hindi naman mangyayari. Kayo gumagawa lang kayo ng istorya, black propaganda nyo kami. Quick lang sir. Tatlo ang pending resolution para sa pagpapatawag ng investigation. More or less, sir, base sa inyong pagkakaalam, kailan mag-a-action ng liderato ng House of Representatives? Sana next week na. Kung pwede nga, mamaya eh. Hindi, kung pwede nga. Naisama kagad sa agenda. Kung pwede nga mamaya, ang May-refer na ba kung? Has it been referred already to the appropriate committees? Wala pa. Ang suggestion ko nga doon sa mga kay say Congressman Sarmiento, who is the chairman of the Committee on Transportation. Si Cesar ito, Cesar. Cesar. At saka kay Congressman Winnie Castelo, is in charge of Metro Manila Development. Ang suggestion ko sa kanila, imoto proprio nyo na to. Mag-hearing na tayo. Mag-hearing na. Kahit na hindi Maski na wala pa yung referral. Kong, last question. Obviously, there is a need to amend that law. Yes. The comprehensive firearms and ammunition law, etc. or whatever it is. Obviously, among the more important provisions na dapat amyendahan is the definition of illegal possession of ammunition. How should it be defined? Para maiwasan yung tanimbala or laglagbala na ito na kahit isa lang pwede ka na makulong ng 6 na taon at isang araw hanggang 12 taon. Ang aming panukala dyan, pinapatignan nga natin sa mga abogado, yung possession of 1 or 2 na wala namang kaakibat na baril, Yung tinatawag na the intent to possess. Oo, the intent to possess. It's not there. Oo. Yun. Yan, isa yan. Pakasama na dyan, pati yung sinasabi kanina ni Connie, meron din kami ngayon, Yes, baka ito ang may pasa. At hinihingi namin sa, George Jocas, hinihingi namin sa liderato ng Congress na baka ito na ipasa, yung BBL. Ngayon. Balikbayan box law. Di ba? Para ayusin natin. Imbis na yung BBL na kung kontrobersya, Dito na tayo. Dito na muna tayo. Bilisan nyo yan. Bilisan natin yan. Maraming salamat po muli. Of course, kay Ma'am Connie Braga, Secretary of Congressman Jonathan de la Cruz. And of course, sa mga poll watchers ng bayan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating programa. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyon. Nasa inyo ang pagbuo ng inyong opinyon at paggawa ng aksyon. Hanggang sa susunod na Webes, samahan niyo muli kami sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan. Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.